usap-usapan pa rin sa social media, mainstream media at mga content creator ang ginawang pagsalakay ng 2,000 kapulisan sa Davao City sa baluarte ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Sinasabi na masyado raw overkill ang ginawa ng kapulisan sa pagkondina sa property ni Kibuloy na may sinasabing merong 40 building sa loob ng kanyang property at meron daw tunnel na tagos sa Davao City International Airport. Grabe talaga, no? Ano ba ang nangyayari sa ating kapulisan? Na mahina yata ang intelligence natin, na laki-laki ng pondo na binibigay dito ng gobyerno. Bakit naman naabot sa 2,000 pulis ang sumalakay para ibigay daw ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy? At nagpahayag din dito si VP Inday Sara at sinabi niya sa mga mananampalataya ng Kingdom of Jesus Christ, siya raw ay humingi ng kapatawaran sa sinasabi niyang pag-iendorso para iboto raw si PBBM nung halalang 2022 para sa Panguluhan. Grabe nito si Inday Sara, no? Alam naman natin sa mga kasong kinakasuntuan ni Kibuloy sa sinasabing child abuse, sexual abuse, human trafficking at money laundering. Ito talagang pamilya Duterte kasama nga si VP Inday Sara ay nagsasabing naghihingi sila ng kapatawaran sa pagboto ng mananampalataya ng Kingdom of Jesus Christ. Grabe talagang politika sa atin, ano? Sinabi din ni Tatay Digong na masyado raw naging overkill nga ang sinasabing pagpapadala ng 2,000 pulis sa loob ng baluarte ni Kibuloy. At sinasabing hindi maganda ito na nangyari na sinuppress daw ang freedom ng mga sibilyan na nanunuluyan sa baluarte ni Kibuloy. Grabe talaga, ano? Alam naman ng sambayan ng Pilipino, lalo na sa Davao City, nakapanalig ng mga Duterte o si Kibuloy na sinasabing nagbigay ng malaking salapi sa mga nagdaang halalan, particularly nung tumakbo si Tatay Digong noong Panguluhan ng 2016 at nitong 2022 nga sa pagtakbo ni VP Sara bilang ikalawang pangulo ng ating bansa. So ano ang maasahan natin dito sa ganitong sitwasyon? Lalo na sa lumalalang tensyon ng sinasabing bangayan ng Marcos versus Duterte at inuugnay nga sa nalalapit na midterm election na sinasabing magtutunggal nga ang sinasabing mga senatorial lineup ni PBBM at ang senatorial lineup ni Tatay Digong. Ngunit nga dito ay naitsupera na ang ginawang karumal-dumal na krimen ni Kibuloy laban sa mga kapataang babae na kanyang minolestya dito sa ating bansa at sa labas pa ng Pilipinas, sa Amerika, ay talagang hindi talaga magpapahuli daw ito ng buhay. At nakakapagtaka naman na sinasabing nasa Davao City lang si Kibuloy. Ngunit nga nung bibigay niya ang kanyang warrant of arrest at sinalakay nga ng kapulisan ay hindi pa rin siya nakita. So ang tanong ng mga netizen at mga political analysts, nasan talaga si Kibuloy? Bakit hindi mahuli-huli? At nakakalungkot lang, no, sa intelligence funds na binibigay ng ating gobyerno ay hindi talaga matukoy kung nasan nga si Kibuloy. Ngunit may sinasabi ang concerned citizen na parang sinasabi na alam na ni Kibuloy na lulusubin ang kanyang baluarte at sinabi itinago daw ito na kanyang mga kapanalig na sinasabi nagtatago at nagkatanong sa kanya. Grabe talagang nangyayari sa ating bansa, ano? Wala talagang maaring maitulong sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na si Juan Pasangkus na walang hinaasahan sa ating mga namumuno, sa ating bayan, sa tindi ng pagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko at usaping politika ay talagang ganito ang sitwasyon na nangyayari sa ating bansa.
So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimilon, magmamatsyat kung saan talaga itong patutungo na mahuli ba o hindi mahuli si Pastor Tibulay. Sinasabi, hindi rin daw ito magpapahuli ng buhay.